Bukod pa rito, hindi ito magiging halata ng mga taong ito na nangangahulugang sa sandaling magsimula siya, agad siyang mabibigo. Walang mga exception, at sigurado si Takeda na mananalo. Iyon ay, maliban na lamang kung may isang tiyak na gintong binata na magpapasya na makialam at bigyan ng babala si Jihan ng maaga. Si Jihan at ang mage ay nagmadali sa silid na puno ng mga bitag, at agad na na-activate ang mga bitag, nagpapalipad ng ilang mga palaso patungo sa kanila. Sinubukan ng mage na maghanda ng spell para alisin ang mga palaso, pero may plano na si Jihan para pigilan ang mga ito. Inilunsad niya ang kanyang absolute territory, at ang mga palaso ay nagyelo sa kalangitan. Ang mage ay masiglang lumingon upang tanungin ang kanyang mga kasama kung nakikita rin nila ang nangyayari, at doon niya napansin na ang dalawa sa kanila ay itinutok ang kanilang mga armas sa kanilang sarili. Tinawag ng mage na itigil nila ang kanilang ginagawa, at sapat na iyon na babala para kay Jihan na lumingon at mapansin kung ano ang sinusubukan nilang gawin. Inilunsad niya ang kanyang flashing sky thunder step sa isang saglit na nalito ang mga lalaki dahil nahuli sila, at dahil dito, mabilis siya upang pigilan silang gumawa ng anumang matinding bagay, at tinanggal ang kanilang mga armas mula sa kanilang mga kamay. Pagkatapos, ginamit niya ang lakas upang itali sila sa lupa, pinipigilan ang kanilang mga galaw ng buo. Tumakbo pabalik ang mage mula sa silid ng bitag upang tingnan kung maayos sina Jihan at ang kanyang mga kasama sa guild. Sa kanilang takot, pareho nilang inamin na may nakuha silang suicide mission mula sa isang tao. Kung isa sa kanila ang magpapakamatay, agad na matatapos ang laro para sa kanila. Naglaan ng sandali ang mage upang humingi ng tawad kay Jihan para sa mga aksyon ng kanyang mga kasamahan sa guild, ngunit ang ating MC ay naginhawaan lamang na dumating siya sa tamang oras upang pigilan sila sa paggawa ng isang bagay na hanggal, ngunit alam niyang hindi pa tapos ang lahat. Ginamit niya ang kanyang kakayahang force upang ilipat ang kamay ng mage sa tamang oras ng isang sinag ng liwanag ang lumabas mula rito, na halos napigilan ang mage na mapatay ang kanyang sarili. Ang Black Eagle Guild ay lahat tumanggap ng parehong suicide quest, at sumigaw ang mage sa galit at tinanong si Jihan kung paano niya nalaman na lahat sila ay tumanggap ng quest. Sa wakas, wala namang ginawa sila para pagdudahan siya. Ang taong nagpabatid kay Jihan tungkol sa kanyang mga tiwaling kasamahan ay walang iba kundi si Golden Light mismo, na nagbayad ng napakataas na donasyon kay Jihan upang matiyak na alam ni Jihan na ang kanyang mga kasamahan ay tinukso. Dahil sa pagiging matinding tagahanga, si Goldie ay nanunood ng broadcast ng real-time, at napansin niya na ang ibang mga miyembro ay tila tumatanggap ng kakaibang mensahe isa-isa. Doon niya napansin ang misyon na ibinigay ng Sword King family 989 na may napakalaking gantimpalang 1 bilyong won. Kaya kailangan niyang siguraduhin na sabihin kay Jihan, kahit na nagsisimula ang mensahe ng donasyon mula sa 10 milyong won. Ngunit mas nakatuon si Jihan sa kung gaano ka-odd ang kaganapang ito. Kahit na may galit ang pamilya ng Sword King sa kanya, ang paggastos ng 1 bilyong won sa isang misyon ay talagang baliw. Kahit na nasa panganib ang kanilang buhay, tiyak na hindi ito nagkakahalaga ng ganoon kalaki. Ang conclusion ay kung sino man ang nagpadala ng misyon na ito ay hindi bababa sa isang kilalang ranggo ng guild, o isang tao na may espesyal na impluwensya ng Sword King. Isipin mo, magbibigay sila ng 1 bilyong yen para lang tingnan ang isang status screen, sobrang baliw nun. Kaya ngayon ang tanong ay, sino ang maaaring gumawa ng ganitong bagay? Agad na napagtanto ng mga nagkomento na si Takeda ang dapat sisihin. Siya lang ang tao na kayang gumawa ng ganitong kalinis habang naglalabas ng malaking halaga ng pera dito. Dahil doon, binago ni Jihan ang kanyang pangako. Sa halip na ipakita ang kanyang status screen sa 200,000 subscribers, ipapakita na niya ang kanyang status screen sa 1 milyong subscribers. Gayunpaman, kahit na may pagbabago, mananatili pa rin ang kanyang pangako na maging unang sa bawat misyon. Habang sinasabi niya yon, kinuha niya ang espada ng mandirigma at kumuha ng espesyal na lubid mula sa kanyang inventaryo. Buti na lang nangyari ito, dahil nag-aalala si Jihan na baka maabot niya ang 200,000 subscribers ng masyadong maaga. Dahil dito, nakakuha siya ng kaunting pera pati na rin ng atensyon. Ngayon, gamit ang F-grade na tali ng pagpigil, oras na para alagaan niya ang mga taksil na hindi niya sinasadyang nakasama. Tinali niya sila ng magkakasama tulad ng mga hayop, at hinayla sila sa likod niya sa loob ng piitan upang hindi na siya mag-alala tungkol sa kanila. Sa wakas, nang walang anumang abala, nakarating sila sa ika-6 na antas, bago ang silid ng emperador. At mukhang puno ang lugar na ito ng mas maraming bantay libingan kaysa sa kahit saan pa man siya napunta.
Tinitigan ni Jihan ang dilim habang daan-daang mata ang nakatitig pabalik sa kanya at nagbabala na huwag nang magpatuloy pa. Bago sila makarating dito, patuloy na hindrag ni Jihan sila sa sahig, at para siguraduhing hindi sila masyadong maingay, ginamitan din niya ng puwersa ang kanilang mga bibig. Habang tinali ni Jihan ang mga ito, isa sa mga manlalaro ang nagsabi na gagawin ni Jihan na enerhiya ang kanilang guild kung patuloy siyang gagawin silang ganoon. Pero ang totoo ay malamang na ayaw ng Black Eagle Guild na makialam sa mga troll tulad nila. At sa huli, upang matiyak na hindi sila makakalaban, ginamit ni Jihan ang kanyang daliri upang tusukin ang kanilang mga pressure points, na nagdulot ng pagkawala ng lakas sa kanilang katawan. Iyan ay isang bagay na tanging isang advanced level na martial artist, na isang advanced warrior class, lamang ang makakagawa. Sa ganitong takbo, sila ay mahahatak ng walang kabuluhan, at wala silang magagawa upang pigilan ito. Naalala ng mandirigma na napakasensitibo ni Jihan tungkol sa kanyang pamangkin, ngunit bago pa siya makapagsalita, mahigpit na napigil ang kanyang bibig, pinipigilan siyang gumawa ng isang bagay na hanggal. Habang hinihila niya sila sa lupa, upang matiyak na hindi sila mamamatay, tahimik niyang pinapagaling ang mga ito upang hindi sila mamatay mula sa magaspang na pagtrato. Sa wakas, nakarating sila sa ika-6 na palapag kung saan hinarap sila ng maraming halimaw na nagtatago sa mga anino. Pareho lang silang mga luwad na sundalo na nakalaban niya noon, at marami sila ngayon. Handa si Jihan sa kanilang atake at pinapana ang isang espada na nakatutok sa kanyang mga kasama. Pagkatapos, upang matiyak na hindi siya madi-distract, kinuha niya ang kanyang nakabundol na grupo at itinapon sila sa gitna ng silid. Ngayon na wala na siyang mga sagabal, sinimulan niyang linisin ang mga papalapit na mga sundalong luwad. Maliban sa dati, pagkatapos silang mapatay, muling nabubuhay ang mga sundalo, at libu-libong iba pa ang lumalabas mula sa mga anino. Ang katotohanan na kumikislap ang kanilang mga mata ay nangangahulugang nasa berserker mode sila. Noong mga sandaling iyon, biglang lumitaw ang isang linked quest at pinapapatay si Jihan ang lahat ng mga gwardya. Matagal na mula nang makakuha siya ng linked quest, at ang huli ay noong nasa defense map siya. Para masiguro na hindi maaatake ang kanyang mga kasama habang nakatalikod siya, naglagay siya ng kalasag sa ibabaw nila upang protektahan sila. Pagkatapos, para subukan kung gaano ito katibay, pinukpok niya ang kanyang espada dito. Kinukumpirma na sapat itong matibay upang makaligtas sa anumang ihahagis ng mga sundalong luwad dito. Pinalakas din niya ito ng isang force field na gawa mula sa kanyang puwersa, na lumilikha ng dobleng patong ng proteksyon. Ngayon na hindi na niya kailangang aktibong protektahan sila, maaari na siyang mag-focus sa pag-atake ng todo para mapabagsak ang mga sundalong ito. Sinimulan niya sa paggamit ng kanyang absolute territory ability, pinipigilan ang lahat ng sundalo bago pa sila makalapit sa kanya. Kahit ilang beses na niyang gamitin ang kakayahang ito, hindi niya pa rin maalis sa isip kung gaano ito kalakas. Lahat ng galaw ng sinumang pumasok sa teritoryo ay talagang bumabagal, at gamit lamang ang kanyang mga kamay, kaya niyang talunin ang lahat. Nakakahiya na si Baron ay may ganitong kamanghamanghang kakayahan ngunit ginamit lamang ito upang palakasin ang kanyang mana. Ngayon na mayroon na siyang mga sundalong luwad sa ilalim ng kanyang teritoryo, panahon na para tapusin na niya ito. Sa isang malaking atake, pinapakalat niya ang lahat ng sundalo at agad na nalutas ang misyon ng walang anumang problema. Matapos maasikaso ang ika-6 na palapag, tuluyan na silang nagpatuloy sa silid ng emperador. Doon, nakatagpo sila ng mananakop na dahilan kung bakit kailangang buhay ang lahat ng miyembro ng grupo para makumplito ang misyon. Sinalubong niya sila at tinawag silang mga mandar-ambong na gustong magnakaw ng ginto. Ang malinaw na kondisyon ng huling yugto ay simple. Lahat ng 4 na miyembro ng partido ay kailangang magbigay ng magalang na baw sa mananakop at tumayo sa mga tiyak na lugar. Ipinagpag niya ang 3 stooges sa lupa at ginamit ang puwersa para kalasin ang kanilang mga lubod. Pagkatapos ay pinilit silang maglakad patungo sa mga itinalagang lugar upang makapagbaw. Dahil sa kanyang mataas na antas at lakas na istatistika, kahit na ang distansya sa pagitan ng mga lugar kung saan kailangang yumuko ang bawat manlalaro ay labis na mataas, kumpiyansa si Jihan na magagawa niya ito. Matagumpay niyang pinatayo ang mga manlalaro sa tamang mga lugar, pagkatapos ay nagawa niyang papabaw sila sa lupa. Kapag sigurado na siyang lahat sila ay yumuko ng maayos, sumama siya sa kanila sa lupa, matagumpay na natapos ang misyon. Isang gate ang bumukas para makabalik sila sa kanilang mundo, ngunit sa kabila ng katotohanang natapos na niya ang misyon, hindi pa rin gumagalaw si Jihan.
Bigla siyang nakakuha ng isang nakatagong misyon mula sa sistema na nangangailangan sa kanya na ipakita ang tunay na paggalang sa estatwa ng mananakop kapalit ng 5,000 achievement points at ang palaso ng mananakop. Ang palaso ay sobrang laki na parang isang sibat na, at kung matatapos niya ang quest na ito, makakakuha rin siya nito bilang gantimpala. Ngunit hindi maaari ni Jihan kung ano ang ibig sabihin ng sistemang iyon sa tunay na paggalang. Para subukan ang sitwasyon, hinayla ni Jihan ang isa sa mga ibang manlalaro patungo sa kanya at pagkatapos ay itinapon siya patungo sa emperador bilang pagpapakita ng tunay na respeto. Ang gintong kabayo na sinasakyan ng emperador ay hinuhuli ang manlalaro at kinakagat siya, pinapatay siya agad. Naglaan ng sandali ang emperador upang pag-isipan kung ano ang ginagawa ni Jihan, saka tinanong ang ating MC kung ang King of Plunderers na tinutukoy niya ay ang Conqueror mismo. Pinatututuhanan ni Jihan na ang isang mananakop ay ang pinakapayak na anyo ng pang-aagaw, at sinusubukan lamang niyang ipakita ang kanyang taos-pusong paggalang. Pagkatapos, sinabi niya sa higanteng estatwa na sa halip na lahat ng ginto sa silid, ang talagang gusto niya ay ang palaso na nakapatong sa busog ng mananakop. Ang malaman ang halaga ng palaso na iyon at agawin ito ay ang tunay na paggalang na hinihingi ng sistema na ipakita niya, at iyon ang kondisyon upang malinis ang nakatagong misyon na ito. Sa isang iglap, ang estatwa ay nagpakita ng malaking ngiti, pagkatapos ay sumabog sa labis na pagtawa. Mukhang nasisiyahan ito sa pagpapakita ng paggalang ni Jihan, at pinuri siya nito dahil dito. Bilang gantimpala, ibibigay niya kay Jihan ang kayamanan dahil sa pagpapakita ng tunay at tapat na paggalang. Alam ni Jihan kung saan ito patungo, at kinuha ang espada upang maghanda, habang binabaan ng estatwa ang mga palaso ng Phoenix at tinutok ito kay Jihan. Ang hangin ay nagiging labis na mainit habang hinahatak ng mananakop ang palaso at halos hindi makahinga ang iba. Nalaglagan sila ng apoy mula sa mga apoy ng Phoenix na pumuno sa silid, at maging si Jihan ay nasunog din. Naging mapanganib ang sitwasyon, at sa ngayon, hindi siya sigurado kung makakayanan niya hanggang sa dulo. Walang pakialam kung Deportivo C ang mga kasama niya, pero ang problema ay sa sandaling mamatay sila, halis din ang armas na matagal na niyang pinahihiram. Kailangan ni Jihan itong ayusin bago pa mangyari iyon. Ang kwarto ay sobrang uminit na kahit ang ginto ay nagsisimulang matuno, at hindi pa nga nakabato ng palaso ang mananakop. Isa sa mga ibang manlalaro ang namatay dahil sa matinding init, naiwan na lamang sina Jihan at ang mandirigma. Ang init ay labis, at nararamdaman ito ni Jihan sa loob ng kanyang katawan. Sa kanyang kasalukuyang estado, tiyak na hindi kayang harapin ni Jihan ang palaso ng direkta, kaya ang tanging pag-asa niya ay ang itutok ang pana bago siya magpalabas ng palaso. Gumamit siya ng isa pang kasanayan na dating bahagi ng walang pangalang banal na teknik na tinatawag na Ultra Speed Stab. Bago pa makapagpana ang Conqueror, ginamit ni Jihan ang saksak upang ihagis ang espada diretso sa busog, pinutol ito sa gitna bago pa makapagpana ang Conqueror, na nagdulot ng pagbagsak ng Phoenix Arrow sa lupa. Sa sandaling iyon, nawala ang ngiti ng estatwa, at tinanong niya si Jihan tungkol sa kanyang pangalan. Pagkatapos, tumigil siyang tawagin si Jihan na isang mandar ambong, at tinawag siya bilang isang marangal na mandirigma.